Malalim na ang gabi nang makatapos ang tatlong salaryman o empleyado sa kanilang trabaho kaya para makapag-relax ay nagkayayaan ang mga ito na pumunta muna sa bar. Habang naglalakad ay nabangga ng nakapulang lalaki ang chief, bagay na ikinainis nito. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin ang lalaki ay sinuntok pa nito ng paulit-ulit ang chief. Tatawag sana ng pulis ang mga nakasaksi nang biglang umawat ang isang lalaki na may bitbit pang bata. Dahil doon ay siya ang sunod na pinag-initan ng nakapulang lalaki, ngunit hindi siya nagpasindek sa mga ito at pinatulan pa rin kahit may dala siyang bata. Walang nagawa ang tatlo kaya sa huli ay humingi na lang ng paumanhin ang mga iyon para matigil na ang gulo. Habang paalis na ang tatlo ay tinanong ng detective kung hindi ba ng mga iyon kilala ang maalamat na pinuno ng biker gang ng Hashu League. Nagulat ang tatlo nang malaman na iyon pala si Yajima Kentaro at dali-dali nang umalis. Doon na nagkamustahan sina Mr. Akechi at si Kentaro. Kasama ni Kentaro ang kanyang anak na si Ryuta na siya nang nag-aalaga matapos mamatay ang asawa niya sa panganganak. Gayunpaman, dahil sa nangyaring gulo ay inaresto ng detective si Kentaro. Kinabukasan ay dinumog ng grupo ng kalalakihan ang harap ng isang gusali para salubungin si Kentaro, na ngayon ay magtatrabaho na bilang isang salaryman sa kumpanyang iyon. Dati silang magkakasama sa gang pero ngayon ay pare-pareho na silang nagretiro at nagpunta lang doon para makita muli si Kentaro. Masaya sila ngayong magtatrabaho na si Kentaro kaya hiling nila na swertehin ito. Sa opisina, halos lahat ng empleyado ay hindi makapaniwala sa pagkakapasok doon ni Kentaro, kaya maging ang chairman ay kinwestiyon ni Kaminaga kung bakit tinanggap ang tulad ni Kentaro. Ngunit, hindi yung direktang sinagot ng chairman, bagkus tinanong si Kaminaga kung ano sa palagay nito ang pagiging isang salaryman at kung bakit kailangan ng mga itong manghusga at problemahin ang iniisip ng iba. Doon ipinakita ni Kaminaga ang litrato ni Kentaro bilang gangster 3 taon na ang nakalipas. Para sa chairman ay hindi naman umano tatagal ng 1 buwan si Kentaro bilang salaryman. Habang abala si Kentaro sa pagtatasa ng mga lapis ay biglang nagreklamo ang isa ring empleyado tungkol sa panggugulo ng anak niyang si Ryuta kaya agad niya iyong sinigawan para tumigil. Kinahapunan ay ikinwento ni Kyoko sa chairman na maghapon lang nagtasa ng lapis si Kentaro pero ayon sa chairman ay hayaan lang iyon na magtasa ng lapis araw-araw. Kinabukasan habang naglalakad si Kentaro ay sinalubong ito ng lalaking tinulungan niya na nagtatrabaho rin pala sa Yamato Construction tulad niya. Sakay na sila sa elevator nang biglang dumating ang executive director na si Kurakawa na pasakay din sa elevator kaya ang lahat ay bumaba muna maliban kay Kentaro. Pilit pinabababa ni Mizuki si Kentaro pero hindi ito nakinig kaya sumakay na rin ang executive director, sabay tanong kung nagtatrabaho ba doon si Kentaro. Hanggang sa bumaba na si Kentaro sa elevator ay hindi man lang ito nagpakita ng respeto sa executive director kaya pinagsabihan ito ni Kurakawa tungkol sa asal nito, at sinabing huwag nang pumasok bukas kung hindi nito kayang sundin ang mga tuntunin. Pinagsabihan din si Kentaro na alisin ang headband at magpagupit ng buhok dahil kung hindi ay aalisin ito sa trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin iyon pinansin ni Kentaro at naglakad na papunta sa opisina. Doon ay pinagtinginan si Kentaro nang bigla itong alukan ni Kazo ng kape. Dahil sa pagkainis ni Nakazawa ay inutusan nito si Kentaro na mag-Xerox at ipinaalala pa ang tungkol sa sinabi ni Mr. Kurakawa tungkol sa pagpapagupit ng buhok pero hindi yun inintindi ni Kentaro. Piniro naman si Kazo ng mga kasamahan niya kaya natutuwa niyang sinabi na hinahangaan niya si Kentaro noong college pa sila. Ayon kay Kazo ay iba si Kentaro sa ibang miyembro ng gang dahil sa pagiging konserbatibo niyon. Dumating si Maeda mula sa architectural department at itinanong sa mga babae kung sino sa mga iyon ang nagtatasa ng lapis simula kahapon. Nagulat ang ibang mga empleyado nang sabihin ni Maeda na kakaiba ang pagkakatasa at madaling gamitin, kaya nais umanong pakasalan ni Maeda ang sino mang babae na nagtasa niyon. Ngunit mas nagulat si Maeda nang malaman na si Kentaro pala ang may gawa ng mga iyon. Habang sabay na kumakain sina Kentaro at Mizuki ay narinig ng mga ito ang usapan ng iba tungkol sa biglaang pagre-resign ni Mr. Kurakawa, at sinasabing dahil yun sa kondisyon sa kalusugan pero iniisip ng mga ito na pinilit lang iyon na mag-resign. Saglit nilang napag-usapan ang tungkol doon at pagkatapos ay bumalik na si Kentaro sa opisina. Sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtatasa ng lapis kundi gumagawa siya ng isang gamit sa pamimingwit. Pagkatapos yun ay ginupit niya na ang kanyang buhok at inalis ang kanyang headband, bagay na ikinagulat ng mga kasamahan niya. Gayunpaman pinagtawanan siya ni Nakazawa at sinabing takot lang siya sa executive director kaya niya iyon ginawa. Tumayo si Kentaro at sinabing kayang isakripisyo ng isang tunay na lalaki ang sarili para sa isa ring tunay na lalaki. Maya-maya pa ay pumunta si Kentaro sa opisina ni Mr. Kurakawa.
Natuwa yun nang makitang disente na ang itsura niya bilang isang empleyado. Ibinigay rin ni Kentaro ang gamit sa pangingisda na ginawa niya kanina bilang regalo sa pag-alis doon ni Mr. Kurakawa. Nagustuhan iyon ng matanda dahil noong kabataan umano niya ay libangan niya ang pangingisda, kaya nagpasalamat ito kay Kentaro at sinabing iyon na lang ulit ang gagawin niya ngayong nagretiro na siya. Nang hapon habang naglalakad sina Maeda at Tanaka ay nadaanan ng mga ito si Kentaro na bumili ng cake para sa anak. Piniro ito ni Maeda kung para ba iyon sa kasintahan ni Kentaro at saka ipinakilala si Tanaka na mula sa sales. Nagkayayaan muna silang mag-inom kaya ipinaalam ni Kentaro sa tagapag-alaga ng anak niya na mali-late siya ng uwi. Pagkatapos ay naglaro sila ng mahjong dahil araw naman ang sweldo nila ngayon. Habang naglalaro sina Kentaro ay mapapansin na parang may iniisip si Tanaka tungkol dito hanggang sa maalala niya noong panahon na umalis ang kanyang ama para maghanap ng trabaho. Junior high school pa lang siya noon at wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay sa muling pagbabalik ng kanyang ama. Dumating ang panahon ng taglamig at doon pa lang sila muling nagkita pero sa kasalukuyan ay nagtataka ito kung bakit niya naiisip iyon. Maya-maya pa ay nag-inuman muli sila at doon na napansin ni Maeda ang kakaibang ikilos ni Tanaka dahil kay Kentaro. Habang kumakanta iyon ay naitanong ni Tanaka kay Maeda kung hindi ba niyon kinikilingan si Kentaro, at saka sinabing kinikilala niya si Kentaro bilang isang nararapat na miyembro ng kanilang kumpanya, bagay na ikinagulat ng dalawa. Samantala, nang hawakan na ni Kentaro ang cake na para sa kanyang anak ay doon na siya nilapitan ng isa ring customer na lalaki at binuhusan ng alak sa ulo, sa kadahilan ng ang atensyon umano ng lahat ay na kay Kentaro. Dahil doon ay pinatulan ito ni Kentaro pati na ang mga kasamahan nito, kaya tumulong na rin sina Maeda at Tanaka hanggang sa matalo nila ang mga iyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na lang ng mga ito ang kanilang pag-iinom sa labas. Kinabukasan ay biglang dumating ang pinuno ng nasa 30 miyembro ng Yakuza dahil sa ginawa ng tatlo, kaya napagsabihan sila ni Kyoko na hindi pananagutan ng General Management Department ang tungkol sa nangyari. Ibig sabihin ay sina Kentaro ang mananagot sa pananakot na ginagawa ng Yakuza sa opisina, kaya namroblema na kaagad si Ishikawa na kasama lang naman sa kasiyahan at hindi nakialam sa awayan. Agad na pumunta sina Kentaro sa kinaroroonan ng grupo, ngunit sa halip na makipag-ayos ay naghamon pa si Kentaro ng laban. Ngunit nang alisin ng lalaki ang salamin nito ay nakilala ito ni Kentaro bilang Shina, dati niyang kasamahan sa gang. Humingi si Shina ng paumanhin kay Kentaro dahil hindi siya nakasama noon sa pagsalubong sa muling pagbabalik ni Kentaro dahil kasabay niyon ang pagkamatay ng kanyang ama. Nagulat ang mga tauhan ni Shina na marinig ang sinabi ng pinuno nila. Pagkatapos ng usapan nila ay umalis na ang grupo, habang ipinatawag naman sina Kentaro sa opisina ng presidente. Muli ay kinabahan na naman si Ishikawa lalo at ang presidente na ang haharapin nila. Nang makarating doon ay galit na tinanong ng presidente ang apat kung naihanda na nila ang kanilang resignation letter. Sa takot ay agad na humingi ng paumanhin si Ishikawa, habang nanindigan naman sina Tanaka at Maeda na hindi magre-resign sa kumpanya. Gayunpaman, sinabi muli ng presidente na hindi sila kayang ipagtanggol ng kapisanan sa ganoong kaso, kaya dapat ay handa sila. Sunod na bumaling ang atensyon ng presidente kay Kentaro. Kinwestiyon nito kung paanong ang katulad ni Kentaro na nag-dropped out sa technical high school ay natanggap sa kumpanya, kaya patatalsikin niya umano ito. Doon sinabi ni Kentaro na hindi ba't ang pagiging presidente ng kumpanya ay kahalintulad ng pagiging magulang, at trabaho ng magulang na protektahan ang anak sa oras na ito ay magkamali, kahit pa iyon ay kanyang ikapapahamak. Sumiklab ang galit ni Kentaro sa presidente at pinagsabihan ito tungkol sa pagiging duwag. Nang biglang dumating sa silid ang chairman na nag-alala at ipinagtanggol ang apat sa nangyari. Dahil doon ay naisip ng presidente na kung mananatili pa doon ang chairman ay sisirain lang yun ang kumpanya na pinalago niya, kaya plano niyang patalsikan iyon kahit pa iyon mismo ang may-ari ng kumpanya. Samantala, habang sakay sa elevator ay niyaya pa ng chairman si Kentaro na sumama sa kanya sa pangingisda kinabukasan. Sa opisina ay napag-usapan ng chairman at ni Kaminaga ang tungkol sa pagligtas noon ni Kentaro sa chairman. Mag-isang umalis noon ang chairman sakay sa kanyang bangka nang biglang masira ang makina niyon. Sinubukan niyang gawin ang makina hanggang sa mapansin niyang wala na siyang natatanaw na isla sa paligid. Inakala ng chairman na katapusan niya na hanggang sa may matano siyang tao na lumalangoy palapit sa kanya at doon siya nagkaroon ng pag-asa. Labis ang pasasalamat ng chairman kay Kentaro kaya nang hilingin nito na mabigyan ng trabaho ay agad niya iyong ipinasok sa kanyang kumpanya. Gayunpaman, itinuturing pa rin ni Kaminaga na delikadong tao si Kentaro at baka gumawa na naman umano iyon ng gulo, kaya binalaan nito ang chairman na baka mapaalis sa kumpanya. Samantala, matapos sunduin ni Kentaro ang kanyang anak ay biglang dumating si Mizuki na doon din pala nakatira.
Dahil doon ay nagkayayaan silang uminom sa bahay ni Mizuki, nang biglang dumating ang anak ng mga ito na si Kazuki. Kinumusta ito ni Mizuki, ngunit sa halip ay binato siya nito ng bag sa hindi malamang dahilan. Dahil doon ay nangako si Kentaro kay Akemi na palalakihin niyang mabuting tao ang anak nila. Kinabukasan habang kumakain, at bago umalis si Kentaro para mangisda kasama ang chairman ay nabanggit ni Mizuki ang tungkol sa hindi pag-angat ng Yamato Construction 7 taon na ang nakalipas. At ang tungkol sa request ni President Oshima na maging Chief Executive ng Yamato Construction, at nangako iyon na mas paaangatin pa ang kumpanya. Dahil tinanggap iyon ng kumpanya, itinalaga ni Oshima ang mga tauhan niya bilang mga opisyal. Sa tulong ng mga koneksyon ay kapansin-pansin ang pag-unlad ng kumpanya sa loob lamang ng 7 taon. Dumating na ang chairman kaya sinalubong na iyon ni Kentaro sa labas ng bahay ni Mizuki at saka umalis. Habang nasa biyahe ay iniisip ni Kentaro ang tungkol sa mga sinabi ni Mizuki tulad ng planong pagpapatalsik ng presidente sa chairman pati na rin ang pagbitiw ni Kurakawa kapalit ng pagiging ligtas ng pwesto ng chairman. Nang makarating na sila sa tabing dagat ay biglang tinanong ng chairman si Kentaro kung maaari niya ba itong ampunan bilang anak sapagkat naiisip niya nang magretiro sa Yamato Construction. May anak na babae ang chairman ngunit kasal na iyon at ang asawa niyon ay hindi interesado sa kanyang negosyo. Nais ng chairman na si Kentaro na ang magpatakbo ng negosyo pero tumanggi ito at sinabing kung aalis ang chairman ay mababalot sa takot ang mga empleyado at magiging sensitibo sa mood ng kanilang mga amo. Nagtaka ang chairman kung paano nasasabi ni Kentaro ang mga bagay na iyon gayong hindi pa naman ito tumatagal ng 1 buwan sa kumpanya at walang ibang ginagawa kundi magtasa ng lapis. Maya-maya pa ay napansin ni Kentaro na may huli na ang pamangwit ng chairman. Mabigat at hindi iyon may angat ng chairman kaya inisip ni Kentaro na baka parrotfish ang nahuli ng matanda. Tulad ng pagpapatakbo sa kumpanya ay susukwa na sana ng chairman ang pag-angat sa pamangwit dahil sa nararanasang hirap kaya pinalakas ni Kentaro ang loob ng matanda hanggang sa may angat na nila ang malaking isda. Tumuloy muna si Kentaro sa bahay bakasyonan ng chairman at nang magising ay nakita niya ang kasambahay na kahawig ni Akemi kaya medyo natigilan siya. Naputol ang pagtitig niya doon nang biglang dumating ang matandang babae at niyaya siyang magbabad sa tubig. Habang nagkukwentuhan ang dalawa ay natanong nila ang nangyaring banggaan ng truck at ng kotse. Nang makitang mahuhulog ang kotse sa gilid ng daan ay agad na tumakbo si Kentaro dala ang tali upang tulungan ang mga sakay sa kotse. Hindi niya alintana na tumakbo siya doon na walang kahit na anong saplot basta ang mahalaga ay mailigtas niya ang mga iyon. Pagtapos mailabas ang mag-anak na sakay sa kotse ay biglang naputol ang tali at nadala si Kentaro sa pagbagsak niyon. Sanhi ng labis na pag-aalala ay tumalon ang chairman upang sagipin si Kentaro pero mabuti na lang at ligtas iyon. Dahil anak pala ng chairman at pamilya niyon ang iniligtas ni Kentaro ay sama-sama silang bumalik sa bahay. Nang muling makita ni Kentaro ang kasambahay ay naalala muli nito ang namayapa niyang asawa, ngunit mapapansing kinukuha ng apo ng chairman ang atensyon ni Kentaro. Tumayo na si Kentaro at nagpaalam na dahil kailangan pa niyang pumasok sa trabaho bukas kaya ipinahatid na ito ng chairman kay Harumi hanggang sa sakayan. Nang makaalis ay napansin ng mag-asawa na nahulog agad ang loob ng anak nilang si Yuki kay Kentaro. Samantala, nang makarating sa terminal ay doon nalaman ni Kentaro na kaya pala hindi nagsasalita masyado si Harumi ay dahil mahina ang pandinig nito at binabasa lang nito ang buka ng bibig ng kanyang kausap. Hindi nagtagal ay nagpaalam na dito si Kentaro at sumakay na sa tren pauwi. Habang tahimik na tinatanaw ni Kentaro ang daan sa biyahe ay bigla siyang nilapitan ng isang beki na nagngangalang Lumiko, at nagtaka siya kung bakit siya nito kilala at sinasabing na miss umano siya nito. Samantala, matapos makita sa dyaryo ang litrato ng chairman at ni Kentaro ay napag-usapan muli ng mga opisyal kung paano nila mapapaalis ang chairman upang makuha na ni President Oshima ang posisyon sa kumpanya. Sa tren ay kinilala ni Kentaro ang beki bilang si Hagaimoto, dati niyang kasamahan sa gang. Hindi siya makapaniwalang si Hagaimoto iyon dahil sa laki ng ipinagbago nito. Kasama ni Hagaimoto na ngayon ay si Lumiko na ang kanyang mga kapederasyon. Piniro ng isa si Kentaro na samahan minsan si Lumiko sa pagtulog, ngunit lumabas ang pagkalalaki nito at sinabing isang babae lang ang para kay Kentaro. Tandang-tanda pa ni Lumiko kung paano tinipon ni Kentaro ang libo-libong gang upang ipaghiganti noon si Akemi sa mga hamalay dito. Para lang kay Akemi ay lumabag sila sa mga batas at binangga ang mga pulis hanggang sa sumuko at umamin ang may gawa niyon sa dalaga. Hindi inisip ni Lumiko na papatayin ni Kentaro ang mga iyon. Para kay Kentaro, kahit ano pa man ang mangyari ay hindi mababago ang katotohanang mahal niya si Akemi, at iyon lang ang babae na para sa kanya. Simula noon ay binyansagang maalamat si Kentaro, at pagkatapos ay ipinasok ito sa rehabilitasyon para magbago.
Makalipas ang ilang buwan ay nakalabas na muli si Kentaro, at pinakasalan na nito si Akemi. Naging mangingisda si Kentaro sa kanilang nayon at nanirahan kasama si Akemi. Lumayo man ay walang nakalimot kay Kentaro. Ngayon ay naniniwala si Lumiko na magagawa ni Kentaro ang lahat dahil sa mga napagdaanan nito sa buhay. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Kentaro kaya naging emosyonal si Lumiko. Samantala, habang nasa isang business trip si President Oshima kasama ang partido nito ay nakahanap ng pagkakataon ang mga empleyado para mag-isip kung paano hindi magtagumpay ang mga iyon sa pagpapaalis sa chairman. Nagkaroon sila ng diskusyon tungkol doon. Ngunit para kay Ishikawa, kung wala ang presidente ay mababankrupt ang Yamato Construction at hindi na umano may iligtas pa ang kumpanya. Naisip ni Tanaka na may punto si Ishikawa pero tinanong din nito kung hindi ba napapansin ni Ishikawa na hindi malusog ang kumpanya sa kasalukuyan sapagkat ganap itong nakadepende sa mga pampublikong negosyo. Gayunpaman sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay nauwi sila sa hindi pagkakaintindihan hanggang sa mag-walkout na si Ishikawa. Naiintindihan ni Tanaka kung hindi sang-ayon si Ishikawa pero nakiusap ito bilang kaibigan na huwag nang makakarating sa iba ang tungkol sa mga napagdiskusyonan nila. Ngunit nagmatigas ito at sinabing ikakalat niya yun sa buong kumpanya. Dahil doon ay natakot na ang dalawa pa at agad na umalis pero nangako na hindi ipagkakalat ang kanilang napag-usapan. Samantala, masayang sinalubong si Kentaro ng kanyang anak at pagkatapos ay inalok na siya ni Mizuki na maghapunan. Kasabay niyon ang paglabas ni Kazuki mula sa silid kaya inalok na rin nila itong kumain, ngunit nagalit lang iyon at bumalik din sa kwarto. Naiyak na lang si Mizuki at sinabing mabait namang bata ang anak nila noon pero nagbago iyon mula nang makita na nabugbog siya noon sa labas. Dahil doon ay nainis si Kentaro at tinuruan ng leksyon si Kazuki. Habang pababa ito sa hagdan ay sinuntok niya ito upang maintindihan nito ang sakit at takot pati na rin ang kahihiyan ng isang nabugbog. Matapos pangaralan si Kazuki ay nagpaalam na at nagpasalamat si Kentaro at ibinigay niya kina Mizuki ang nahuli niyang isda. Nang makauwi ay sumunod kay Kentaro si Kazuki upang sabihin na ang kanyang ina na lang ulit ang mag-aalaga kay Ryuta habang nasa trabaho si Kentaro, at nangako na magiging mabait siya kay Ryuta. Natuwa si Kentaro dahil umubra ang pangaral niya kay Kazuki at bumalik na ito sa dati. Kinagabihan, habang abala pa rin si Kentaro sa pagtatasa ng mga lapis ay nagpaplano pa rin sina Tanaka at Maeda, at ngayon ay kasama na nila si Arai. Maraming alam si Arai na kasiraan ni President Oshima kaya hindi umano imposible na maipanalo nila ang laban. Sinabi ni Arai na may kabat siya na nagtatrabaho sa Ministry of Construction at sinabi umano niya na ang karibal ni President Oshima ay ang magiging susunod na Bureau Chief ng Construction Economic Bureau. Sa ganoong paraan ay bababa ng husto ang impluwensya ng Pangulo sa Ministry of Construction. Masinsinan nilang pinag-usapan ang kanilang plano at nagpapasalamat si Tanaka sa tulong ni Arai. Sa bahay ni Kaminaga ay sinariwa ni Mr. Yamato ang dati nilang samahan sa trabaho, at hiniling na ibalik nila ang ganoong samahan ngayon. Hindi na nakaimik si Kaminaga at lumuhod ito sa harap ni Mr. Yamato habang humihingi ng tawad kaya ngayon ay nagkaayos na ang dalawa. Kinabukasan habang naglalakad ay agad na ibinalita ni Arai ang tungkol sa nakalap niyang ebidensya na ginagamit ni Oshima ang pangalan ng asawa at mga anak nito. Gayon din ang mga kamag-anak nito at kaibigan na lahat ay bumili ng malaking halaga ng Yamato Construction shares bago dumating ang presidente sa kumpanya. Dahil puno na ang elevator ay lumiko ang tatlo para sa hagdan dumaan, at ang hindi nila alam ay sinundan sila ni Ishikawa upang makinig sa usapan nila. Narinig din nito ang mungkahi ni Maeda na ipaalam sa chairman ang mga naiisip nila. Agad yung nakarating sa managing director na si Takeda, ngunit sa opisina ng chairman ay sinigawan lang nito sina Maeda at Tanaka at agad na pinaalis para asikasuhin na lang ang trabaho. Pagkalabas sa opisina ay nagtaka ang dalawa kung bakit hindi interesado ang chairman, nang bigla silang komprontahin ni Takeda tungkol sa ginawa nila, at pinagbantaan pang maaalis sila sa trabaho. Mas lalong nagtaka ang dalawa kung paano nyo nalaman na sinubukan nilang kausapin ang chairman. Doon nila naisip na baka may inilagay na pang-record sa opisina ng chairman at hindi nga sila nagkamali ng hinala. Dahil sa pagsigaw ni Mr. Yamato ay inisip ni Takeda na hindi nga interesado ang chairman na makinig sa dalawa. Pero na-realize naman ni Tanaka na kaya sila pinigilan ng chairman ay dahil alam nyo na may nagre-record sa magiging usapan nila. Dahil wala na silang panahon para ipakalat sa media ang mga kasiraan ng presidente ay iminungkahi ni Arai na kunin na lang ang lihim na datos mula sa mga computer. Samantala, habang pauwi na si Kentaro ay pinag-agawan ito ng tatlong babae, kasama na si Yuki na pumunta pa talaga sa Tokyo dahil hindi umano sinasagot ni Kentaro ang mga tawag niya.
Gayunpaman pinauwi na lang ito muli ni Kentaro, at sinabing hindi siya playboy kaya hindi niya kayang magpanggap na interesado siya kahit ang totoo ay hindi naman. Ganoon din ang sinabi nito kay Kyoko na sinubukan pa siyang akitin pagkaalis ni Yuki. Sa account department, sinubukan ng dalawa na silipin ang datos sa computer sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan kay Mizuki. Nang makauwi si Kentaro ay nadatna naman niya sa bahay si Harumi at inalok siya nitong ipagluluto ng hapunan, kaya sinabi ni Kazuki na doon na lang din siya makikikain lalo at wala sa kanila ang mga magulang niya. Lumalalim na ang gabi ngunit nasa opisina pa rin ang tatlo upang makahanap ng sikretong datos. Doon sinabi ni Mizuki ang dahilan kung bakit si Ishikawa na dating nasa accounting department ay ipinalipat niya sa personnel department, ay dahil may pambihira yung talento sa mga computer. 5 taon na ang nakalipas, iniisip ni Mizuki na aksidente lang pero napasok ni Ishikawa ang mga lihim na dokumento ng kumpanya. Sa madaling salita, si Ishikawa ang may kakayahan na makapagbukas ng mga dokumento sa computer. Pagkatapos kumain ni Kentaro ay inihatid na nito si Harumi sa terminal, at nang makaalis ay sa kanya binasa ang sulat na iniwan nito. Nagbitiw na si Harumi sa kanyang trabaho kina Mr. Yamato dahil ikakasal na siya sa kanilang probinsya. Dati ay naiilang si Harumi sa mga lalaki pero mula nang makilala niya si Kentaro ay nagbago na ang kanyang pananaw. Dahil abala si Kentaro sa pagbabasa ng sulat ay hindi agad nito napansin na hinabol ni Ryuta ang nahulog na candy. Mabuti na lang at naroon si Ishikawa na isinigaw ang pangalan ni Kentaro at doon palang namalayan sa nangyayari. Sa pagkagulat ay agad na pinasa ni Kentaro si Ryuta at inihagis kay Ishikawa, habang siya ay tumilapon sa tindahan ng magazine. Lumapit si Kentaro kay Ishikawa at sinabing sasabihin nito kay Ryuta na huwag kakalimutan ang pangalan ni Ishikawa na siyang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat si Kentaro, ngunit tumalikod na si Ishikawa at sinabing nagpunta lang naman sana siya doon para sabihin kay Kentaro na umalis na sa Yamato Construction. Bilang kapalit sa pagligtas sa buhay ng anak ay pumayag si Kentaro na umalis sa kumpanya, bagay na ikinagulat ni Ishikawa. Bago tuluyang umalis si Ishikawa ay sinabi nitong ipinagkakatiwala niya na ang kanyang buhay kay Kentaro at hiniling na maging magkaibigan sila. Tumiretso ito sa opisina at tinulungan na ang tatlo dahil kinabukasan ay pabalik na ang presidente. Nagpasalamat dito si Maeda pero para kay Ishikawa ay umpisa pa lang iyon ng kanilang trabaho. Sa airport ay sinalubong ng 26 na executive ang pagdating ni Ozhima. Hindi pa man nakapagpapahinga ay ibinalita na agad ni Kokei sa presidente ang tungkol sa pagpunta ni Tanaka at Maeda sa opisina ng chairman, at ang hindi niyon pakikinig sa dalawa. Dahil wala naman dapat ipag-alala ay umuwi na ang presidente para makapagpahinga. Ngunit mistula itong binabangungot ng mga pangyayari kaya agad iyong bumangon at tumawag kay Takeda para tipunin ang lahat ng executive sa oras ding iyon. Kahit 2:00 pa lang ng madaling araw ay napilitang pumunta ang mga executive sa bahay ng presidente dahil sa paghihinala niyon sa pagsigaw ng chairman kina Maeda at Tanaka. Nang mga oras ding iyon ay nasa opisina pa ang apat dahil hindi gumana ang password na ginamit noon ni Ishikawa nang mabuksan nito ang lihim na datos. Saktong dadaan sina Kokei nang biglang buksan ni Maeda ang ilaw ng silid kaya nagtaka ito at bumaba muna sa sasakyan para tingnan kung sinong nasa silid. Doon na nahuli ni Kokei ang apat kaya agad niyong pinaalis sa silid ang mga ito. Samantala, ng mga oras na iyon ay nag-aalala naman sina Mr. Yamato sapagkat 3:00 na ng madaling araw ay tumawag pa sa kanilang anak dahil hindi pa umuuwi si Yuki. Tingid sa kaalaman ng mga ito na kasalukuyang nasa harap ng bahay ni Kentaro si Yuki. Lasing at sinabing magpapakabarumbado na lamang siya sabay alis. Dahil doon ay sinundan ito ni Kentaro para pigilan lalo na at hindi alam ng mga magulang ni Yuki ang ginagawa nito ngayon. Samantala, bago umalis si Kokei ay ipinagbili nito sa mga gwardya na huwag magpapapasok ng kahit sino sa gusali. Nang hinayang naman ang tatlo sapagkat konti na lang ay magtatagumpay na sana sila pero bigla nilang napansin na hindi nila kasama si Ishikawa na nasa loob pa rin pala. Nang makarating si Kokei sa bahay ng presidente ay agad nitong sinabi ang tungkol sa nangyari, bagay na mas ikinagalit nyon. Galit na nagtanong si Ozhima sa lahat ng naroon kung sino sa mga ito ang hininga ng tulong ng chairman at ang nagpadala sa pagpapaawa nyon. Umamin si Kaminaga na lumapit sa kanya ang chairman pero para sa kanya ay hindi nila maaaring alisin si Ozhima bilang presidente sapagkat iyon umano ang pinakamahalagang tao sa kumpanya. Dahil sa sinabing iyon ni Kaminaga ay natuwa si Ozhima at sinabing ginagawa nga niya ang lahat para sa Yamato Construction sa loob na ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ibinalita nito na sa gaganaping pagpupulong kinabukasan ay ilalabas na niya ang tungkol sa pagpapaalis sa chairman, bagay na ikinagulat ng mga executive.
Dagdag pa nito na kung may executive na hindi boboto para sa pagpapaalis sa chairman ay hinding-hindi niya mapapatawad kahit sino pa man ito. Kinabukasan, abala pa rin si Ishikawa sa pagsubok na malaman ang password para makapag-login. Nang makarating naman sina Tanaka sa kumpanya ay agad ng mga itong hinanap si Ishikawa ngunit hindi nila iyon makita, gayon din si Arai. Ang hindi nila alam ay wala pang tulog si Ishikawa at patuloy na naghahanap ng ebidensya. Habang nagaganap ang pagpupulong, dumating ang dalawang lalaki at hinahanap nito ang presidente. Ngunit dahil sa nagaganap na meeting ay hindi sila mahaharap ni Oshima, kaya si Kentaro na lang ang hinanap ng mga ito, at padubog na pumasok sa departamento. Sa conference room, hindi pa man nababanggit ang mga problemang dapat talakayin ay nagsalita na ang chairman at sinabing may nais siyang imungkahi. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Mr. Yamato na iminumungkahi niyang tanggalin si President Oshima sa posisyon. Samantala, sinuntok naman ng lalaki si Kentaro sa loob pa rin ng opisina at naupo doon habang hinihintay umano ng mga iyon na matapos ang pagpupulong ng executive board. Kinwestiyon naman ang chairman sa biglaan nitong pagpapatalsak sa presidente, pero para dito ay hindi niya kailangang magpaliwanag. Tumayo ang chairman at sinabing naniniwala siya na iyon ay kumakatawan sa pangkalahatang nais ng lahat ng nagtatrabaho doon, bagay na ikinagulat ni Oshima. Maya-maya pa ay bumangon si Kentaro at hinamon ang dalawa na sa rooftop sila magtuos nang sa gayon ay walang mapinsala sa loob ng opisina. Kasabay niyo ng paghahaman din ng presidente na magkaroon sila ng botohan kung sino sa kanilang dalawa ng chairman ang dapat mapatalsik, kaya tumayo si Nitani upang pamunuan ang botohan. Kasabay niyo ng kaguluhan sa General Affairs Department dahil ang mga lalaking kalaban pala ni Kentaro ay ang mga representative ni Mr. Mita Zenkichi, na kilala bilang isang taong may mataas na posisyon at tagapag-ayos sa kumpanya. Tumindi ang tensyon sa conference room nang ibigay ni Kaminaga sa chairman ang kanyang boto, at sinabing handa siyang kalabanan ang presidente para protektahan iyon. Mula kay Kaminaga ay isa-isa na ring nagtayuan ang iba pang mga executive director, bagay na ikinagalit ni Oshima kaya pinagbantaan nito ang mga iyon. Para kay Kaminaga ay doon lang naman magaling si Oshima, ang manakot upang makontrol ang mga tauhan. Samantala, mapapansin na may hinihintay si Arai sa labas ng opisina, at nang makuha nito ang mga dokumento ay agad itong umalis. Habang sa tagal naman na sinubukan ni Ishikawa na malaman ang tamang password, sa wakas ay nakuha niya rin iyon kaya agad itong tumakbo pabalik sa kumpanya para ibalita sa tatlo na nanalo sila. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Kentaro sa rooftop ay sabay na dumating sina Ishikawa at Arai sa kumpanya at napagdesisyonang pumunta sila sa conference room dala ang mga impormasyon. Dahil halos lahat ay bumoto na para sa chairman ay lumabas na si Oshima sa silid kaya nakasalubong ang mga ito ng dalawa. Agad silang tumakbo papunta sa chairman upang ibigay ang ebidensya, ngunit sa halip ay pinunit iyon ni Kaminaga at sinabing hindi nila iyon dapat ginagawa bilang mga miyembro ng kumpanya. Ipinakita ni Kaminaga ang parehong kopya at doon nalaman ng mga ito na alam pala iyon ng lahat. Gayunpaman, natuwa ang mga ito nang malaman na napatalsik na ang presidente sa kumpanya. Samantala, wala pa ring tigil si Kentaro sa pakikipaglaban hanggang sa maya-maya pa ay mawalan na ng malay ang kalaban niya. Dahil doon ay binuhat na ito ng kasamahan nito at sinabing maraming tao ang magdurusa dahil doon. Hinayaan muna ni Maeda si Kentaro pero nag-aalala si Tanaka para doon dahil alam nito na maaaring mapatalsik si Kentaro sa kumpanya. Nang sumunod na araw ay tumawag si Mr. Mita kay Mr. Yamato upang makipagkita, at hiniling nito na isama si Kentaro kaya agad iyon ipinatawag ng chairman. Bago umalis ay nakiusap muna si Kentaro kay Kazo na iimpake ang kanyang mga kagamitan, at saka nagpasalamat sa lahat ng naroon na animoy nagpapaalam. Maya-maya pa ay dumating na sila ng chairman sa lugar ni Mr. Mita ng mas maaga ng 30 minuto kaysa sa itinakdang oras, ngunit nalaman nila na nauna pa rin pala sa kanila si Mr. Mita. Nang makapasok sa silid ay agad na humingi ng paumanhin ang chairman dahil napaghintay nila ito. Gayunpaman, direkta itong nagtanong kay Kentaro kung anong dahilan at binasag ni Kentaro ang panganang anak nito. Walang pag-aatubiling sumagot si Kentaro at sinabing iyon ay dahil nasample niya ang isang babae na sakay sa kotse niyon, ngunit sa halip na ipagtanggol ay mas inalala pa niyon ang bumanggang sasakyan. Sunod na itinanong ni Mr. Mita ang tungkol sa kanyang mga taga-sunod na muntik ng mapatay ni Kentaro. Sinabi ni Kentaro na hindi niya gusto ang mga taong mataas ang tingin sa sarili kahit paanong posisyon ng mga iyon sa buhay. Dahil doon ay sunod na tinanong ni Mr. Mita si Mr. Yamato kung anong gagawin nito kay Kentaro. Magalang na sumagot si Mr. Yamato at sinabing bago sila pumunta doon ay pinaalalahanan niya si Kentaro na magsabi lang ng pawang katotohanan. Dagdag pa nito na empleyado niya si Kentaro kaya kung kailangan yon ang tulong niya, ano pa man ang maging resulta ay sabay nila iyong haharapin.
Dahil doon ay pinagsabihan ni Mr. Mita si Kentaro na paano na lang kung mawala ang lahat sa chairman na halos anak na ang turing sa kanya, dahil lang sa katigasan ng ulo niya. Hindi agad nakapagsalita si Kentaro at saka yumuko at humingi ng paumanhin sa chairman. Gayunpaman, humanga pa rin si Mr. Mita sa pagiging matapat ni Kentaro at pinatawad na ito. Pagkatapos ay nag-uusap ang dalawa ni Mr. Yamato tungkol sa negosyo at hiniling ni Mr. Mita na maisailalim si Kentaro sa pangangalaga niya upang maturuan o mano ito. Ipinaubaya ni Mr. Yamato kay Kentaro ang pagdedesisyon, ngunit tumanggi si Kentaro. Nang mga sumunod na araw ay ipinasyal ni Kentaro ang kanyang anak sa bayan, at doon ay nakita nila si Kaminaga na nagtitinda ng mga halaman dahil nagretiro na ito sa kumpanya. Samantala, natuwa naman ang mga empleyado para kay Ishikawa bilang ito na ang pinuno ng personnel department, habang si Kentaro naman ay napalipat na sa sales department. Sa huling araw ng kanilang training ay binigyan sila ng pagkakataong magtanong o humiling ng kahit na ano at sinamantala naman ni Kentaro ang pagkakataon. Tumayo si Kentaro at sinabing nais niyang dumalo sa board meeting sapagkat nais niyang gugulin ang kanyang buhay sa pagsali sa Yamato Construction, bagay na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos yun ay dumiretso na pauwi si Kentaro at nakasabay niya si Mizuki sa paghihintay sa tren. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa trabaho hanggang sa makasakay na sila. Dahil sa sobrang siksikan ay sinamantala ng isang lalaki ang pagkakataon na mamboso sa babaeng nasa harapan. Lakas loob na gumanti ang babae kaya sinampal nito si Kentaro sa pag-aakalang iyon ang namboboso sa kanya. Nagtaka si Kentaro at ipinakitang may bitbit na pasalubong ang dalawa niyang kamay, bagay na ikinagulat ng babae at saka agad na humingi ng paumanhin. Naintindihan ni Kentaro ang babae at sinabing tutulungan niya ito na malaman kung sino ang nambabastos dito, kaya naman nang makababa sila ay hinawakan ni Kentaro ang tatlong lalaki na nasa likod ng babae. Walang umaamin sa tatlo kaya nagsalita ang babae na mapapatunayan niya kung sino ang salarin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kamay ng mga ito. Naramdaman niyang may suot na singsing ang humawak sa katawan niya, kaya naman hindi na nakatanggi pa ang isang lalaki at tumakbo na agad palayo hanggang sa mabitawan pa nito ang dalang malita. Hinabol iyon ni Kentaro, ngunit sa labas ng terminal ay agad yung sumakay sa taxi kaya nang hiram pa si Kentaro ng motorsiklo. Sa paghabol ni Kentaro ay hindi na nito pinansin ang stoplight at wala pa siyang suot na helmet kaya naman hinabol siya ng mga pulis hanggang sa makarating sila sa harap ng bahay ng lalaki. Dahil sa nangyari ay nalugmok at umiyak na lang ang lalaki dahil sa pagsisisi sa kanyang ginawa, lalo na at maaari siyang mawala ng trabaho. Sinalubong ito ng kanyang mag-ina na nagtataka kung ano ang nangyayari. Biglang iniabot ni Kentaro ang malita ng lalaki at wala nang iba pang sinabi. Dahil may mabuting ginawa naman si Kentaro ay hindi na ito hinuli ng mga pulis kaya nakauwi rin ito agad at sumabay na ng pagkain kina Mizuki. Kinabukasan habang papasok sa trabaho ay muling nagkasabay sa tren ang lalaki at ang babae. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang nagawa at tinanggap naman iyon ng babae. Dahil hindi pa nakakapagpasalamat kay Kentaro, sinabi ng babae na matatagpuan yun ng lalaki sa pinagtatrabahoan yun, sa Yamato Construction, at mapapansin na bahagyang nanlaki ang mata ng lalaki. Samantala, habang magkasama sina Tanaka at Kentaro pagkatapos ng mga itong kumustahin ang itinayong bagong building sa ilalim ng proyekto ng Yamato Construction, isinama ni Tanaka si Kentaro papunta sa bago nitong mga customer. Kinagabihan, habang hinihintay ni Kentaro si Tanaka ay napatingin ito dahil gulat na gulat iyon habang may kausap sa telepono. Agad na ibinalita ni Tanaka na may kumuha kay Kentaro para sa bagong itatayong supermarket na tatawaging Oshikiya, at nagkakahalaga iyon ng 2 bilyong yen. Bilang selebrasyon ay niyaya ni Tanaka si Kentaro na uminom. Habang naglalakad ang dalawa ay nakita sila ni Mr. Mita kaya nakasama nila iyon papunta sa bar. Nagulat si Kentaro nang salubungin sila ng babaeng tinulungan niya, at kakilala pa iyon ni Mr. Mita. Sama-sama silang uminom at doon ay napansin ni Mr. Mita na kursunada ni Masuzo si Kentaro. Dahil doon ay nanalo si Mr. Mita ng 100 milyong yen mula sa pastahan nila ni Masuzo, na may in love iyon sa isasamang lalaki ni Mr. Mita. Walang imik at walang kibo si Kentaro sa kanyang kinauupuan nang marinig nito na iuuwi siya ni Masuzo. Ngunit bago yun ay sinigurado muna ni Mr. Mita na walang karelasyon si Kentaro. Dahil wala namang sabit kay Kentaro ay isinama na nga ito ni Masuzo sa bahay niya. Pagkarating pa lang doon ay may nangyari na agad sa dalawa sapagkat kursunada rin ni Kentaro si Masuzo. Napanaginipan naman nito ang kanyang asawa na binibigyan siya ng basbas na makipagrelasyon muli, kaya kinabukasan ng magising si Kentaro ay hindi na ito nakapagpigil at umamin na kay Masuzo habang kumakain ng almusal. Walang ano-ano ay biglang dumating sa bahay ang 14 anyos na anak ni Masuzo na nagngangalang Mimi.
Pagkatapos yun ay pumasok na muli si Kentaro at kasama sina Tanaka ay nakipagkita sila sa executive director ng Ushikiya. General manager pala doon ang lalaking namboso kay Masuzu na si Matsui, at ito ang nagbigay kay Kentaro ng proyektong iyon. Nang matapos ang pagpupulong nila ay agad na nagpasalamat si Kentaro kay Matsui, ngunit para kay Matsui ay siya ang dapat magpasalamat kay Kentaro. Makalipas ang ilang linggo, dahil sa pagkamatay ni Tadakoro ay dumalaw ang mga taga-Yamato Construction, kabilang na ang presidente na si Kurakawa. Usap-usapan sa opisina na pagpapakamatay ang dahilan, ngunit hindi na nila ipinapakalat ang ganong balita bilang respeto na rin sa pamilya nito. Ipinatawag ng presidente si Ishikawa upang sabihin na ipadala si Kentaro sa isa sa kanilang construction site sa Mount Kausen Tunnel. Nag-alinlangan si Ishikawa sa nais ng presidente ngunit wala itong ibang magagawa kundi ang sumunod sa utos kaya ipinatawag nito si Kentaro. Para kay Tanaka ay hindi magandang ideya na ipadala si Kentaro sa construction site lalo na at baguhan pa lang iyon at wala pang alam. Tandang-tanda pa ni Tanaka ang nangyari sa kanya noong una rin siyang ipadala sa site. Hindi niya nakasundo ang mga trabahador at ilang beses niyang inisip na umalis na lang hanggang sa sugudin na siya ng foreman dala ang bomba. Iniisip nilang iyon din marahil ang dahilan ng pagpapakamatay ni Tadakoro. Gayunpaman, dahil si Kentaro iyon ay iniisip din ni Tanaka na baka kayanin naman yun nito, at siguro umano ay sinusubok lang ng presidente si Kentaro. Nag-ayos na si Kentaro ng mga dadalhin niyang gamit at ipinahabilan muna si Ryute kina Mizuki. Bago tuluyang umalis ay tinanong muna ni Mizuki kung nabasa na ni Kentaro ang tuntunin mula sa General Affairs bago siya pumunta sa construction site. Dahil hindi pa niya iyon nababasa ay pinaalalahanan siya ni Mizuki na hindi niya iyon dapat binabalewala. Pumunta na si Kentaro sa terminal ng tren, at dumating doon si Kurakawa para sabihin sa kanya na kung may gusto siyang banatan doon ay gawin lang niya, bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kasamahan nilang si Tadakoro. Hindi na nagsalita si Kentaro at tuluyan ang sumakay sa tren. Doon niya binasa ang nilalaman ng tuntunin. Doon nalaman ni Kentaro na lampas na ng 2 buwan mula sa inaasahang date na matatapos ang proyekto, at ang tungkol sa pagbabanta ng Hitotsubashi Civil Engineering sa Yamato Construction. Ang Hitotsubashi ang may pangkalahatang kontrol sa proyekto, at humihingi ang mga ito ng ilang daang milyong yen bilang kabayaran mula sa Yamato Construction, at ginagamit ang pagkaantala ng proyekto bilang dahilan. Maya-maya pa ay isang lalaki ang sumando kay Kentaro para ihatid ito sa site. Ngunit nang makita nito ang pambabastos ng isang lalaki sa isang babae na pilit humihingi ng tulong ay bumaba ito at ihinampas ang mukha ng lalaki sa isang puno. Dahil doon ay bumaba ang 2 pang lalaki na nasa truck na pawang mga taga-Hitotsubashi at sinundo ang kasamahan nilang nawala ng malay. Nakarating na si Kentaro sa construction site at nadatnan niya ang petex ng mga manggagawa. Ayon kay Mr. Yamato, sangkot si Oshima sa proyekto, at ginamit niya ang Hitotsubashi bilang engineering constructor para gumawa ng maruming pera. Tumiretso si Kentaro sa opisina para magpakilala at sabihing magtatrabaho na rin siya doon simula ngayon. Kinwestiyon ni Kentaro ang isang lalaki tungkol sa pagkaantala ng proyekto at ang mga trabahador na walang ginagawa at animoy nasa bakasyon. Sumabat ang presidente ng Hitotsubashi at sinabing nakadepende sa sagot na dala ni Kentaro ang pagsisimula ng trabaho. Dahil doon ay sinabi ni Kentaro na ang sagot ng head office ay ang tapusin ng tama sa oras ang trabaho. Dagdag pa nito na kung hindi umano kikilos ang mga iyon ay papuwersahin niya ang mga iyon. Lumapit ang presidente kay Kentaro at nagkunwaring makikipagkamay at humihingi ng paumanhin, ngunit nang iabot ni Kentaro ang kamay niya ay agad yung pinisil ng lalaki hanggang sa mabaalian si Kentaro. Ayon sa presidente ay tumutupad naman sila pero ang Yamato Construction ang hindi tumupad sa usapan nila. Wala ang mga itong pakialam kung nagbago na ang presidente ng kumpanya, basta ang mahalaga ay tumupad umano ang mga iyon sa napagkasundoan. Nagmamatigas na sinabi ng presidente na hindi sila kikilos hanggat hindi tumutupad ang Yamato Construction, at wala umanong kwenta ang pagkuha ng bagong subconstructor dahil hindi nila hahayaan ang mga iyon na makapasok sa site. Sinubukan ni Kentaro na sagodin ang presidente, ngunit masyado yung malakas kumpara sa kanya kaya wala siyang nagawa. Dahil doon ay ipinag-utos ng presidente na lagyan ng bomba ang tunnel at pasabugan iyon kasama si Kentaro. Agad na nakarating sa chairman ang nangyari kay Kentaro kaya naisip nito na hindi nga magandang ideya na ipadala ang isang baguhan sa site. Nakatanggap ang chairman ng tawag mula kay Mr. Mita na humihingi ng paumanhin tungkol sa dating presidente na si Oshima. Sinabi nito na tatayo si Oshima bilang kandidato ng partido ng Zenshin para sa kapulungan ng mga kinatawan. Dahil doon ay hindi na umano iyon kayang abutin ni Mr. Mita, at dagdag pa nito na hindi niya maisip kung paano mapapamahalaan ni Oshima ang paglulunsad ng kampanya.
Samantala, nagtungo si President Kurokawa sa construction site upang ibigay na ang halaga na hinihingi ng Hitotsubashi, kapalit ng pagtutuloy ng mga ito ng kanilang trabaho upang matapos na ang proyekto. Sinabi rin ni Kurokawa na sundin ang mga tagubilin ni Kentaro na siyang tagapangasiwa ng site na iyon. Inalis na rin ni Kurokawa si Okazaki sa pwesto bilang pinuno ng opisina dahil kasabwat ito ni Oshima sa pangungulimbat ng pera. Sa ospital, binisita si Kentaro ng lalaking nagpakilala bilang Kimura na taga Hasshu League Judo Branch. Humingi ito ng paumanhin kay Kentaro na dating pinuno ng Hasshu League dahil nag-alinlangan umano ito na sabihin sa Hasshu Gang ang tungkol sa insidente kahapon dahil ang totoo ay may utang na loob ito sa presidente ng Hitotsubashi. Gayunpaman, hindi rin naman gusto ni Kentaro na malaman pa ng Hasshu Gang ang tungkol doon. Bilang nagtatrabaho sa Hitotsubashi, inalam ni Kentaro mula kay Kimura ang dahilan ng kaguluhan sa pagitan ng Yamato Construction at Hitotsubashi. Doon nalaman ni Kentaro na ang Yamato Construction nga ang may kasalanan dahil sa panloloko ng dating presidente na si Oshima tungkol sa ibibigay nitong kabayaran sa Hitotsubashi. Maya-maya pa ay dumating doon si Kurokawa upang ibalita na binayaran na niya ang Hitotsubashi, bagay na hindi nagustuhan ni Kentaro. Para kay Kurokawa ay aksaya nga lang yun sa pera kaya naisip nito na ipadala si Kentaro sa site sa pag-aakalang matatalo at matatakot ni Kentaro ang Hitotsubashi at hindi na nila kakailanganin pang bumayad ng 250 milyong yen. Gayunpaman, ipinagbili na lang ng presidente na magpagaling na si Kentaro at tapusin na ang proyekto sa loob ng ibinigay na panahon. Habang nagbabasa si Mr. Mita ng balita sa dyaryo, itinuro ng isang tauhan nito ang litrato ng isang modelo na laman umano ng usap-usapan ngayon at sinabing anak iyon ni Masuzu. Kinahapunan ay dumating na si Kentaro sa construction site at agad na ipinag-utos sa presidente na tipunin ang mga trabahador nito. Pagkatapos ay nakipagkamay ito sa presidente. Doon niya ibinalik ng mas higit pa ang ginawa nito sa kamay niya, at sinabing huwag nitong ipahamak ang mga tauhan nito sapagkat nagtatrabaho ang mga iyon ng walang suot na helmet. Dahil sa ginawa ni Kentaro ay susugod sana ang mga tauhan ng presidente kaya agad nitong pinigilan ang mga iyon. Isa pa ay ipinag-utos din ni Kentaro na hatiin sa 2 ang bilang ng mga trabahador upang may makapagtrabaho sa umaga at meron din sa gabi, nang sa gayon ay mabilis nilang matatapos ang proyekto. Sa opisina, napatanong kay Kaminaga ang isang lalaki kung anong klaseng tao ba si Kentaro. Sumagot ito at sinabing hindi niya alam kung gaano katagal pa ang aabutin pero iyon umano ang magiging pinuno ng Yamato Construction balang araw. Laking tuwa naman ni Kentaro nang makita na makakasama niya si Kaminaga sa site nang biglang dumating ang presidente ng Hitotsubashi na mabilis na nakagawa ng listahan ng hinating grupo ng mga trabahador, at nagkasundo na tuparin nila ang kani-kanilang mga responsibilidad para sa proyekto. Samantala, matapos makipagkita ni President Kurokawa sa Undersecretary ng Ministry of Construction sa Hardin, na siyang pinagtatrabahoan ni Masuzu ay nabanggit nito na si Kentaro ay bahagyang nasugatan. Dahil doon ay agad na nag-impake si Masuzu upang sundan si Kentaro sa site. Habang patuloy ang pagtatrabaho sa construction site, biglang nagkaroon ng pagguho ng lupa dahil sa lindol kaya agad na nagsipagtakbuhan ang mga trabahador at kasabay niyon ay pinatunog nila ang sirena bilang alarma. Nataranta ang iba habang matapang na sumuong si Kentaro papasok sa tunnel. Sa kabila ng kondisyon ng kamay ni Kentaro ay hindi ito nag-atubiling tulungan ang mga naipit na trabahador sa loob. Matapos mailigtas si Higuchi mula sa pagkakaipit sa malaking bato ay agad silang lumabas. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kabayanihan ni Kentaro dahil may humigit kumulang pa sa 13 katao ang naipit sa loob, kaya ipinag-utos ni Kentaro kay Matsumoto na tumawag na ng mga ambulansya. Tumulong na rin ang iba pang mga trabahador sa pagligtas sa mga kasamahan nila. Nakarating na sina Masuzu sa site at laking gulat ng mag-ina sa nadatnan nilang sitwasyon. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Masuzu nang makita nito na ligtas si Kentaro kaya agad niya iyong niyakap. Samantala, pagkatapos ng pagre-rescue ay napansin ng isang lalaki na si Mimi ang nasa magazine na dala niya kaya pinagkaguluhan iyon sa site. Nakilala naman ni Shingo si Masuzu na asawa ng namayapa niyang kaibigan na si Kuroda kaya napaluhod ito habang umiiyak dahil naalala nito ang nakaraan na para bang kailan lang. Maya-maya pa ay nagpaalam muna si Masuzu kay Shingo para sumama kay Kentaro. Habang naglalakad ang mga iyon ay napapaisip ang mga trabahador kung anong ugnayan ng dalawa. Nang makarating sa silid habang nag-uusap-usap ang tatlo ay may dumating na isang babae, ngunit nang makita sila niyon ay agad din itong umalis. Dahil doon ay inisip ni Masuzu na kasintahan iyon ni Kentaro. Nang sumunod na araw, matapos sumabog ang ginagamit na dinamita ay laking tuwa ng mga trabahador nang sa wakas ay makita na nila ang kabilang dulo ng ginagawa nilang tunnel.
Ibig sabihin ay konti na lang ang tatrabahoin nila at aabot sila sa itinakdang panahon, bagay na ikinatuwa ng mga ito. Sa opisina ni President Kurokawa, kinumpirma ni Ishikawa na nagpakamatay nga si Tadakoro dahil sa natagpo ang sulat ng pamilya nito. Nakasaad doon na ang totoong dahilan ni Tadakoro ay ang malubha nitong sakit na kahit operahan ay wala nang magagawa. Maya-maya pa ay dumating naman ang chairman sa opisina kaya lumabas na si Ishikawa. Binati nito si Kurokawa dahil natapos ang Mount Kausen Tunnel sa ibinigay na panahon. Ngunit dismayado nitong ipinakita ang mga litrato na sinapak ni Kentaro ang tatlong trabahador sa oras mismo ng seremonya ng pagtatapos ng proyekto. Ipinaliwanag ni Kurokawa sa chairman ang totoong pangyayari at sinabing iyon ay dahil noong unang araw na dumating si Kentaro sa construction site ay nakita niyon ang tatlo na sinasamantala ang isang dalaga. Sa katunayan, ng mga oras na sapakin ni Kentaro ang tatlo ay pabor pa iyon sa presidente na si Shingo dahil iyon din ang nais nitong gawin sa tatlo matapos malaman ang nangyari. Humingi ng paumanhin kay Kentaro ang tatlo, at maging si Shingo dahil umano sa kapabayaan niya sa mga tauhan niya. Napakamot na lang ang chairman sa kanyang ulo at sinabing hindi talaga nag-iisip si Kentaro bago kumilos. Iyon ay dahil nahihiya ang chairman sa mga bisita dahil sa inasal ni Kentaro sa harap ng mga iyon sa mismong araw ng seremonya. Samantala, umiiyak si Ryuta habang mag-isang naglalaro dahil namimiss na nito ang kanyang papa. Nakita siya ni Kazuki na kalalabas lang galing eskwelahan. Dahil sa awa ay inaya siya niyo na maglaro pero laking tuwa ni Ryuta nang makita ang pagdating ng kanyang ama na ilang buwan niyang hindi nakasama. Nang sumunod na araw ay bumiyahe ang mag-ama upang umuwi muna sa kanilang probinsya. Habang sa kumpanya ay masayang pumasok sa trabaho si Kazo dahil natutuwa ito na malapit nang bumalik si Kentaro. Habang nag-uusap-usap ay biglang dumating ang subsection chief na si Takasu Kosa para dumalo sa pagpupulong ngayong araw. Ayon kay Tanaka ay espesyal ang gaganaping pagpupulong sapagkat magbibigay si Takasu Kosa ng malaking talumpati. Si Takasu Kosa ay kinuhang tauhan ni Pangulong Kurokawa at nagtapos iyon sa Departamento ng Batas ng Universidad ng Tokyo. Nagtrabaho sa kagawaran ng kalakalan at industriya sa loob ng 5 taon at mula rin sa maimpluwensyang pamilya. Sinimula na ang pagpupulong at doon ay tinalakay ni Takasu Kosa ang tungkol sa kasalukuyang proseso ng Amerika sa pagbuo ng isang pandaigdigang pamahalaan sa loob ng susunod na 50 taon. Samantala, habang nasa biyahe pa rin ang dalawa at naalala ni Kentaro na humingi ng paumanhin ang kanyang ina bago iyon sumakabilang buhay, sapagkat hindi nila kasama ang kanyang ama. Galit siya noon sa nakulong niyang ama pero ipinaliwanag ng kanyang ina na mabuting tao iyon at maalalahanin sa kanila. Umuwi si Kentaro sa kanilang probinsya upang gunitain ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa sementeryo at doon ay nadatnan ni Kentaro ang kanyang ama na dumalaw rin sa kanyang ina. Kinausap niya ito at itinanong kung kailan pa ito nakalaya. Sumagot ito at sinabing 5 taon na ang nakalipas. Dahil doon ay naintindihan na ni Kentaro kung bakit may mga bulaklak sa puntod ng kanyang ina tuwing pumupunta siya. Ipinakilala ni Kentaro si Ryuta sa kanyang ama at sinabing hindi na siya galit ngayon. Binigyan niya rin ito ng pahintulot na dalawin sila anumang oras na gustuhin nito. Maya-maya pa ay pumunta na sina Kentaro sa bahay ng kanyang mga tiyuhin. Doon ay kinwento ng tito niya ang nangyari noong nakapatay ang ama ni Kentaro. Gayunpaman, walang kahit na anong kasamaan ng ama ang nalalaman ni Kentaro sapagkat ayon sa kanyang ina ay mabait iyon at maganda ang trato sa kanila. Hindi nagtagal ay umalis na rin ang mag-ama para bumalik na muli sa Tokyo. Habang nasa biyahe ay naalala ni Kentaro ang kanyang nakaraan nang mapasali siya sa Hashugang. Dahil doon ay naisip ni Kentaro na mag-ama nga sila. Kinabukasan ay balik trabaho na muli si Kentaro at nakilala niya si Takasu Kosa na bagong pasok sa kumpanya. Nabanggit ni Takasu Kosa na nais niya sanang isali si Kentaro sa kanyang team, ngunit hindi umano pumayag ang presidente. Para kay Takasu Kosa ay bihira ang tulad ni Kentaro bilang miyembro ng isang organisasyon, at itinuturing niya ito bilang karibal. Sa isip ni Takasu Kosa, wawasakin niya si Kentaro sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, hinanap ni Kentaro si Mizuki sa isang parlor game upang ipaalam na hinahanap na ito ng asawa nito, ngunit ipinagpatuloy pa rin nito ang paglalaro ng pachinko. Maya-maya pa ay isang lalaki ang dumating at nag-agaw eksena doon. Umupo ito sa tabi ni Mizuki at galit na sinabing iyon ang machine na pinaglalaroan nito. Dahil sa takot ay nagkunwari si Mizuki na nakaramdam ng tawag ng kalikasan kaya pinabantayan muna nito kay Kentaro ang nilalaro niya. Pumayag naman si Kentaro at doon na muling gumawa ng eksena ang lalaki. Nais kasi nitong makipagpalit ng upuan ngunit ang ending ay kinagalitan nito ang nagtatrabaho doon.
Nagsalita si Kentaro at tinanong ang lalaki kung ano ba ang ibig niyong sabihin. Dahil doon ay binastos ng lalaki si Kentaro. Kumandong ito kaya napikan na si Kentaro at ibinalibag ang mayabang na lalaki. Gaganti sana ito ngunit inawat sila ni Daojima, ang pinuno ng Mitsubigang, dahil nakakaabala sila sa ibang mga naglalaro. Dahil doon ay niyaya ng lalaki si Kentaro na sa labas na nila ituloy ang kanilang laban kaya pinona na ni Kentaro si Mizuki sa pag-uwi. Pagkaalis ni Mizuki ay dumating ang matanda na naglalaro din kanina sa loob at niyaya si Kentaro na sumama sa bahay nito. Gayunpaman habang naglalakad ang dalawa ay hindi pa rin si Kentaro tinigilan ng lalaki kanina at idinamay pa nito ang matanda. Sumiklab ang galit ni Kentaro at agad na pinaputok ang noo ng lalaki at saka kinamusta ang matanda. Aatakihin na sana ng isang lalaki si Kentaro nang biglang sabihin ni Daojima na iparating ng mga ito sa pinunong si Sawada na tumawag sa headquarter para magkausap sila. Pagkatapos ay natuloy na sila sa pagpunta sa bahay ng matanda. Habang nag-uusap-usap ay dumating doon si Kanzaki kasama si Shina, at ang mapapangasawa nito na si Cheiko, ang babaeng nag-akusa noon kay Kentaro ng pamboboso. Laking gulat naman ni Kanzaki nang malaman na si Kentaro ay anak ni Teruo. Natigilan ito at naalala ang panahong sanggol pa si Kentaro at noong mangyari ang isang krimen. Agad na pinauwi ni Kanzaki ang kanyang anak at pagkatapos ay inamin kay Kentaro ang lahat. Sinabi ni Kanzaki na dakilang tao si Teruo at hindi mamamatay tao, sapagkat ipinasalang doon ang akusasyon ng pagpatay dahil takot kay Teruo ang mga kalaban. Sa kabila ng nalaman ni Kentaro ay sinabi pa niya kay Kanzaki na hindi ito makakausad kung dala-dala pa rin nito ang nakaraan kaya kalimutan na umano iyon nito. Dumating din doon si Mr. Mita kasama si Takasu Kosa na ipinakilala sa matanda na si Nakamura. Binati naman ni Takasu Kosa si Kentaro na nasa isang tabi kaya laking gulat ni Mr. Mita nang makitang naroon iyon. Inisip ni Mr. Mita na pineperahan ni Kentaro ang matanda pero sinabi ni Nakamura na siya ang nag-imbita kay Kentaro dahil nakita niya iyon sa pachinko parlor. Dahil wala namang gagawin doon si Kentaro ay nagpaalam na ito at doon na nagtawanan ang dalawang matanda habang mapapansin na naiinis si Takasu Kosa sa mga ito. Kinagabihan nang makauwi ay may kausap si Takasu Kosa sa telepono habang galit na galit ito. Nang sumunod na araw, sinabi ni Kurakawa na ililipat niya si Kentaro sa Tohoku sa pagsisimula ng susunod na buwan. Tinanggap yun ni Kentaro at sinabing gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkalabas sa opisina ay nakasalubong ni Kentaro si Takasu Kosa at binanggit nito ang tungkol sa paglipat ni Kentaro sa Hilagang Silangan at sinabing hindi naman alam ni Kentaro ang kahulugan ng salitang karera. Pagkatapos yun ay mapapansin na may kausap na naman ito sa telepono tungkol sa isang plano. Kinagabihan ay ipinaalam ni Kentaro kina Tanaka at Maeda ang tungkol sa sinabing paglipat niya. Sinisi ni Tanaka ang sarili kung bakit yun sinabi ng presidente. Nang makaalis si Kentaro ay napaisip si Tanaka at sinabing nasa Hilagang Silangan si Mr. Aigo, na kilala sa tawag na submarino. Sinabi nito na ang presidente marahil ay nagdesisyon na iwan si Kentaro sa pangangalaga niyon. Pero ang tanong, matututo kaya si Kentaro na sumipsip? Habang naglalakad patawid si Kentaro ay bigla itong sinagasaan ng isang lalaki na sakay sa itim na kotse. Agad na napatakbo palabas sina Tanaka at Maeda para tulungan si Kentaro. Mabilis din iyong nakarating sa lahat ng mga kaibigan at katrabaho ni Kentaro kaya kumilos agad ang mga ito para kumustahin iyon. Halos mapuno ang daanan papunta sa silid ni Kentaro habang nahuli naman sa pagdating ang chairman. Ibinalita ni Kurakawa na ayos lang si Kentaro at hindi naman malubha ang kalagayan. Mapapansin sa mukha ni Kentaro na naooyan ito sa mga iyon, lalo na kay Masuzo na umiiyak pa. Sinabi ni Shina na nag-alala ang lahat kay Kentaro kaya sumilip man lang umano ito sa bintana. Nagulat si Kentaro nang makita ang kanyang mga kasamahan noon sa gang habang natuwa naman ang mga iyon dahil ayos lang siya. Dumating din si Mr. Mita bagay na ikinainis na naman ni Takasu Kosa. Doon sinabi ni Mr. Mita na iyon ang simula ng karera ni Kentaro, at ang binuo nitong relasyon sa ibang tao ang magsisilbi niyong palunsaran ng karera nito. Dagdag pa ni Nakamura na mas mabuti nang huwag maliitin ni Takasu Kosa ang mga taong malapit sa kanilang damdamin. Makalipas ang ilang araw ay mabilis na naka-recover si Kentaro at nagpaalam na ito para pumunta sa Northeastern Branch kasama si Ryuta. Habang sakay sa tren ay isinama ni Kentaro si Ryuta para mag-CR, ngunit pagbukas ng pinto ay may tao pala sa loob. Agad na humingi ng paumanhin si Kentaro at paglabas ng matanda ay pinasan muna nito si Ryuta. Pagkatapos ay pinuntahan agad ni Kentaro ang bata na masayang nakikipaglaro sa matanda. Nagpasalamat siya at doon ay inalok muna siya niyo na maupo muna at magkwentuhan.
Nakarating na sila sa Kahoko Station at doon ay nakita ni Kentaro kung gaano karami ang sumalubong sa pagdating ng matanda. Tinanong niya sa isang lalaki kung sino iyon. Nagulat ang lalaki dahil hindi kilala ni Kentaro si Misterio Maganay, isang pinakadakilang politiko na mula sa Hilagang Silangan. Nang makarating sa kumpanya ay dumiretso agad si Kentaro sa opisina ng sales department at mula doon ay sinamahan siya ng isang lalaki upang magpakilala rin sa nakatataas na si Mr. Aigo. Gayunpaman hindi siya pinansin nito at nanatili lang na nakatakip ang dyaryo sa mukha habang pilit silang pinapaalis. Dahil doon ay nainis si Kentaro sa pambabastos at inalis ang nakatakip na dyaryo sa mukha nito. Sa galit ng presidente ay sinuntok nito si Kentaro at agad na pinatawagan si Kurokawa para sabihing hindi niya kailangan si Kentaro. Gayunpaman sinabi ni Kurokawa na bahala si Mr. Aigo sa mga nais nitong gawin, basta plano niyang maging karapat dapat nakahalili sa pwesto si Kentaro habang nabubuhay pa ang chairman. Hindi na nakapagsalita pa si Aigo kaya pagkababa ng telepono ay ipinagbili nito na sabihin kay Kentaro na sa susunod na hindi siya irespeto nito ay humanda umano iyong mamatay. Nang magkamalay ay pinauwi na si Kentaro ng maaga upang maisaayos muna nito ang mga gamit sa tutuluyan nito. Bilang baguhan sa lugar ay nagmabuting loob si Takako na isabay na ang mag-ama papunta sa boarding house na bahay din naman nila. Naikwento ni Takako na madalas ay doon din umuupa si Kurokawa kaya iniisip nito na may namamagitan sa dalawang iyon ng kanyang ina. Nahiga na si Kentaro para matulog pero dahil hindi pa ito inaantok ay naisip nitong itanong kay Takako kung saan nakatira si Mr. Aigo. Pinuntahan niya iyon dahil sa pagnanais din na makilala ito ng lubusan sapagkat ngayon lang umano siya nakaengkwentro ng ganoong klaseng tao. Pumayag si Aigo na magharap sila ni Kentaro dahil sa katotohanang hindi matanggap ni Kentaro na napabagsak siya ni Aigo. Nagbigay si Aigo ng kondisyon na kapag siya ang nanalo ay kailangang gawin ni Kentaro ang kahit na anong sabihin o ipag-utos niya. Agad na umatake si Kentaro, ngunit wala pa rin talaga siyang nagawa sa matanda. Natunugan ng pulis ang paglalaban nilang dalawa kaya agad ng mga iyong inaresto si Kentaro. Nagtaka ito kung bakit siya lang, at doon niya nalaman na si Aigo ay martial arts instructor pala ng mga pulis. Samantala, nang malaman naman ng investigador na taga Yamato Construction din si Kentaro ay pinalaya na agad nito si Kentaro at sinabing nagkaroon lang siguro ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Lumabas si Kentaro sa istasyon ng mga pulis na galit kay Aigo. Pakiramdam ni Kentaro ay mahina siya dahil natalo ulit siya ng matanda, at isa pa ay kailangan niya ng sundin ang kahit anong ipag-utos nyon. Gayunpaman, napatunayan pa rin naman niya sa kanyang sarili na malakas siya dahil nagawa niyang iligtas ang aso ng matanda na nahulog sa ilog. Kinabukasan sa opisina, dahil abala ang lahat at tanging si Kentaro lang ang walang ginagawa ay naisip nito na itanong kay Manager Murakami kung ano ang ipapagawa sa kanya. Ngunit dahil nasa ilalim ni Mr. Aigo ay hindi umano nila pwedeng utusan si Kentaro. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Kentaro ng tawag mula kay Mr. Aigo at inutusan siyang pumunta sa City Hall para magsumite ng bid o alok. Ginagawa yun ni Aigo para matuto si Kentaro sapagkat sa tingin nito ay seryoso si Kurokawa sa sinabi niyo na gagawing kahalili sa pwesto si Kentaro. Ngunit labag sa kalooban ni Kentaro ang pagdalo doon dahil wala naman siyang kaalam-alam sa mga dapat gawin. Pagkarating sa City Hall ay nagtanong si Kentaro sa mga empleyado kung paano siya makakarating sa silid na paggaganapan ng pagpupulong. Ngunit pagkaturo sa direksyon ay tinanong pa siya ng isang lalaki kung hindi man lang ba siya nag-research bago pumunta doon, bagay na ikinainis ni Kentaro. Kagagalitan na sana ni Kentaro ang lalaki nang biglang tumawag si Mr. Aigo at sinabing igalang ni Kentaro ang mga opisyal ng gobyerno. Dahil doon ay walang choice si Kentaro kundi sumunod sa utos ni Aigo bilang pagtupad na rin sa kasunduan ng matalo siya nyon. Nagtungo na siya sa silid at doon ay sinalubong siya ng isang lalaki. Ibinigay niyo ng papel na may nakasulat ng halaga ng kanyang ibibid at saka sila bumalik sa silid. Habang nagaganap ang pagbibid ay nagtataka si Kentaro kung bakit ipinadala siya doon nang wala man lang kaalam-alam. Inihulog niya na ang papel na ibinigay kanina ng lalaki, ngunit idineklara iyong walang bisa dahil sa kakulangan. Bilang resulta ay ang Tape Construction ang nakakuha, ang kumpanyang inirerepresenta ng lalaki kanina. Bilang pasasalamat ng lalaki ay nagkaroon sila ng salo-salo at saka iniabot kay Kentaro ang isang sobre bilang kabahagi umano niya. Pagkabalik sa kumpanya ay agad na tinanong ni Kentaro si Mr. Aigo kung para saan iyon sapagkat hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Binuksan ni Mr. Aigo ang sobreng ibinigay ng lalaki at sinabing iyon ang unang karanasan ni Kentaro sa pinagplanuhang pagbid, at iyon na ang trabaho ni Kentaro mula ngayon. Ang dapat lang iwasan ni Kentaro ay ang magkamali sa mga opisyal ng gobyerno dahil kapag nangyari iyon ay mananagot umano ito kay Mr. Aigo.
Kinahapunan ay sabay na umuwi sina Kentaro at Takako, at napansin ng mga ito ang dami ng tao dahil sa paghihintay sa concert ng superstar na si Mimi. Habang nasa sasakyan ay natanong ni Mimi si Kentaro kaya agad nitong pinahinto ang sasakyan at bumaba para yakapin iyon. Bago pa tuluyang pagkaguluhan ay pinabalik na si Mimi sa loob ng sasakyan kaya isinigaw na lang nito kay Kentaro na bisitahin siya sa Kohako Hotel. Nang makauwi na ang dalawa ay biglang dumating si Yuki sa bahay ni Takako para kay Kentaro. Hindi nagtagal ay dumating din si Misuzo na dumalaw muna kay Kentaro bago pumunta sa panonood ng concert ng anak na si Mimi. Dahil sa angking ganda ng tatlong babae na may gusto kay Kentaro ay na-insecure si Takako sa mga iyon. Gayunpaman sa kabila ng pag-iimbita ng mga iyon ay sa kanya naman pumunta si Kentaro para magpaturo sa trabaho dahil sa City Hall ito naka-assign kinabukasan. Dahil sa tulong at mga paliwanag ni Takako ay nagawa ni Kentaro ng maayos ang kanyang trabaho. Natuwa rin kay Kentaro ang mga tagaluto sa kantin dahil pinuri nito ang luto ng mga iyon, gayong halos lahat umano ng kumakain doon ay nagrereklamo sa lasa ng pagkain. Lumapit si Mr. Handa kay Kentaro at tinanong kung gusto nitong tumulong sa kanilang trabaho. Napatayo si Kentaro sa tuwa habang naisip naman ni Handa na hindi siguro siya namukon ni Kentaro noong iligtas nito ang kanyang aso. Agad na nagpaalam si Kentaro kay Mr. Aigo na mag-e-extend siya ng duty sa City Hall. Pagkatapos makuha ang permiso ng presidente ay pumunta na si Kentaro sa department chief na si Handa. Nang sumunod na araw ay masayang ibinalita ni Kentaro na nahirang sila para sa pagpapalawak ng gawa sa Civic Hall, at maaaring kontakin na sila ng munisipyo para sa pagsisimula sa susunod na linggo. Pagkabigay ni Kentaro ng mga listahan ng mga nominadong kumpanya ay hindi makapaniwala ang manager sa balitang iyon at napatanong kung kasali ang Hokuto Construction sa mga nominado. Nang malaman na hindi kasali ay nagsalita si Mr. Aigo at sinabing hindi niya alam kung paano yun nagawa ni Kentaro, pero kung binigay umano iyon ni Handa, sa tingin ni Aigo ay hindi na makikialam ang Hokuto Construction. Dahil doon ay sinabi ni Mr. Aigo na siguraduhin ni Kentaro na alam ng mga iyon na balak nilang tanggapin ang trabaho, at ang unang dapat asikasuhin ay ang kontrata. Natutuwa si Takako para kay Kentaro kaya agad itong tumawag sa kanyang ama para sabihing huwag sirain ang mga pangarap ni Kentaro. Samantala, agad na kumilos si Kentaro upang bisitahin ang mga kumpanya na nasa listahan ng mga nominado. Halos lahat ay hindi makapaniwala sa oportunidad na nakuha ni Kentaro lalo na at baguhan pa lang ito. Kinabukasan ay ginanap na ang pagpupulong tungkol sa gawaing construction sa Civic Hall. Pagkatapos magsalita ni Kentaro ay nagtaas ng kamay ang lalaki na mula sa Shibahate Building Firm. Sinabi nito na hindi na ninonomina ng opisina ng lungsod ang kanilang kumpanya nitong mga nakaraang taon kaya hiniling nito na ibigay na lang sa kanila ang trabaho. Ngunit, hindi pumayag si Kentaro at sinabing ang bid na iyon ay nagpapakita ng kanilang kaseryosohan sa pagkamit ng mga kontrata sa Kahoko City, kaya hindi niya hahayaang lumampas ang pagkakataong iyon anuman ang mangyari. Dahil doon ay sinabi ng lalaki na walang intensyon ang Hokuto Construction na isuko sa malaking kumpanya ang trabaho sa lungsod. Doon nila nalaman na ang Shibahate Building Firm ay suportado ng Hokuto Construction kaya ayon sa lalaki ay magkakaroon si Kentaro ng sama ng loob sa mga tao sa munisipyo. Gayunpaman sinabi ni Kentaro na wala siyang pakialam basta mananatili siya sa posisyon at hindi susuko. Nagulat ang ibang mga naroon at sinabing mabuti pa na umatras na lang si Kentaro sapagkat wala na siyang ibang pagpipilian kung suportado nga iyon ng Hokuto Construction. Ngunit nanindigan pa rin si Kentaro at sinabing sa kasong iyon ay kailangan nilang magsagawa ng maayos na pagbibid para walang reklamo. Ibinalita niya kay Mr. Aigo ang tungkol sa nangyari kaya napatanong ang matanda kung masaya ba sila ni President Kurokawa na iwan ang 3,000 empleyado na walang tirahan at dukha o hindi. Maghihintay na lang umano si Mr. Aigo at titingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang sumunod na araw ay pinagsabihan ng manager si Kentaro tungkol sa inasal nito, ngunit nagmatuwid ito at saka nagpatuloy muli sa trabaho. Nang makarating sa design department, tinanong ni Kentaro kung tapos na ang pag-estimate ng mga ito at sinabing kailangan nilang magmadali. Ngunit galit na sinabi ng isang lalaki na si Kentaro lang naman ang may gustong ipagpatuloy pa iyon sapagkat wala nang iba pa mula sa Yamato ang masaya sa ginagawa nito. Dahil doon ay napaisip si Kentaro habang pauwi na ito. Ngunit napukaw ang atensyon niya nang biglang magkagulo ang mga tao dahil sa sunog. Agad na nagmadali si Kentaro nang malaman na sa Meiwa Kindergarten nagmumula ang sunog dahil doon nag-aaral si Ryuta. Nang makarating sa paaralan ay agad na hinanap ni Kentaro ang anak pero nang malaman na naiwan iyon sa loob ay nagmadali itong pasukin ang silid. Saka pa lang ito nakahinga ng maluwag nang magkita na silang mag-ama, ngunit sinabi ni Ryuta na may mga kamag-aral pa siyang naiwan sa loob.
Lakas loob na sinoong ni Kentaro ang apoy para iligtas ang mga bata habang iniwan muna nito si Ryuta sa baba. Habang nasa taas ay nirescue na ng isang bumbero si Ryuta. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang apoy hanggang sa talunin na ni Kentaro ang bintana dala ang dalawa pang bata na naiwan sa loob. Babalik pa sana si Kentaro sa loob pero sinabi ng bumbero na nailabas na ang kanyang anak. Naging laman ng balita sa dyaryo ang kabayanihan ni Kentaro bagay na hinangaan ng mga taga-design department kaya handa umano ang mga ito na tulungan si Kentaro para sa gagawing estimate para sa bid bagay na labis na ipinagpasalamat ni Kentaro. Sa naganap na pagpupulong, nagpahayag ng pangamba ang isang lalaki tungkol sa pagbangga nila sa Hokuto Construction sapagkat magiging masalimuot umano ang relasyon nila sa mga opisyal ng lungsod. May ilang sumang-ayon na isuko na ang bid para sa construction sa Civic Hall, ngunit agad yung sinangga ni Hiroshi na taga-design department at sinabing ilalaban nila iyon. Dahil doon ay itutuloy ng Yamato Construction ang bid bagay na hindi umano hahayaan ng Hokuto Construction kaya bumubuo ang mga ito ng plano para hindi makuha ng Yamato ang kontrata. Samantala, nang matapos na ang estimate para sa Civic Hall ay agad na pumunta si Kentaro kay Mr. Aigo para ipakita iyon. Ngunit doon ay sinalubong siya ng isang mamamahayag na si Imai para sa isang interview tungkol sa kabayanihan nito sa naganap na sunog para sa lokal na balita. Pero hindi ito pinansin ni Kentaro at sinabing ginawa niya lang naman ang tama at saka umalis. Dahil doon ay inalok na lang ni Imai na siraan ni Mr. Aigo ang Hokuto Construction para umano manalo ang Yamato, ngunit tinanggihan yun ni Mr. Aigo at sinabing hindi niya gusto ang ganong pamamaraan ng pagkapanalo. Hindi na nagtagal pa doon si Imai, at pagkaalis nito ay agad na tumawag si Mr. Aigo sa design department upang ipabago ang estimate at dagdagan pa umano ng 2 milyong yen kung gusto ng mga itong manalo. Dahil bukas na ang bid ay nagmadali na ang mga itong kumilos para baguhin ang estimate habang napasugod naman si Kentaro kay Mr. Aigo para questionin iyon. Tumawa lang si Aigo at sinabing hindi rin naman nila maipapanalo ang bid. Kinabukasan ay natapos na ng timang estimate kaya agad na mga itong ginising si Kentaro na hindi na rin umuwi kagabi. Bago ang itinakdang oras ng bid ay naging usap-usapan ng Yamato sa loob ng munisipyo. Sa isang tabi ay mapapansin naman ang mga taga-Hokuto na may nakahandang plano at si Mr. Handa ang pakikilusan nila. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ang bid. Habang isa-isa nang naguhulog ng papel ang bawat representante ng kumpanya ay sinambit ni Mr. Aigo na hindi sila mananalo bagay na ipinagtaka ni Kentaro. Pagkatapos makapaghulog ng lahat ay isa-isa nang binanggit ni Mr. Handa ang halaga ng bid ng bawat kumpanya. Nagulat ang iba nang marinig na ang Yamato Construction ang may pinakamababang bid kaya natutuwa ang ilang taga-design department dahil may pag-asa silang manalo. Ngunit napansin ni Kentaro na nakangisi pa rin ang lalaki na mula sa Shibahate Building Firm kaya inisip ng mga ito na baka mas mababa pa sa kanila ang bid ng mga iyon. Nang banggitin na ang bid ng Shibahate ay nagulat ang lahat dahil mas mababa lang iyon ng 360 yen kumpara sa Yamato. Dahil doon ay ang Shibahate ang nanalo at nakakuha ng kontrata para sa construction sa Civic Hall. Aalis na sana ang iba nang biglang magsalita si Mr. Aigo. Sinabi nito kay Mr. Handa na ipakita sa kanila ang listahan na binasa niyon sapagkat napansin ni Mr. Aigo na natarante si Handa nang iaanunsyo na nito ang bid ng Shibahate. Dahil may itinatago ay hindi na mga iyon hinayaan na makita ng mga taga-Yamato ang mga papel. Ngunit hindi nagpapigil si Kentaro na malaman ang totoo hanggang sa sumabog ang mga papel na hawak ni Handa. Doon na nila nalaman na blanko ang papel ng Shibahate. Dahil sa kahihiyan ay sinisi ng lalaki si Mr. Handa bagay na hindi nagustuhan ni Kentaro. Gayunpaman pinigilan ito ni Mr. Aigo at sinabing hindi nila dapat pag-aksiyahan ng panahon ang taong tulad nyon. Dahil sa nangyaring eskandalo ay mabilis iyong kumalat sa balita kaya kinausap ng nakatataas na si Yamagane si Kuramoto ng Hokuto Construction na ayusin ang problema upang hindi sila madamay sa kahihiyan bilang suportado niya ang mga iyon. Samantala, papasok na sana si Kentaro sa trabaho nang makatanggap iyon ng tawag mula kay Misuzu. Napanood ni Misuzu ang balita kaya pinaalalahanan nito si Kentaro na mag-ingat sa Hokuto Construction, sapagkat sigurado ito na maghihiganti ang mga iyon. Ayon umano sa isa sa mga suki ni Misuzu ay may koneksyon ang mga iyon sa Yakuza Tenpo Group. Ngunit dahil mahuhuli na sa trabaho ay ibinabana ni Kentaro ang telepono bagay na ikinainis ni Misuzu. Samantala, pagkatapos makipag-usap ni Mr. Aigo sa Tape Construction tungkol sa posibleng pag-atake ng Hokuto ay nakatanggap sila ni Ryuta ng package. Inisip ni Mr. Aigo na galing iyon sa kanyang anak kaya agad niya iyong binuksan. Ngunit, isang malakas na pagsabog ang naganap dahil bomba pala ang laman ng package sa halip na pagkain.
Nang marinig ang pagsabog ay agad na tumakbo ang mga empleyado papunta sa opisina ng presidente, at doon ay natagpuan nila ang walang malay na si Mr. Aigo na agad namang isinugod sa ospital. Samantala, habang kumakain si Ryuta ay ipinakita ni Mrs. Aoba ang natanggap niyang package kanina kaya gusto na agad iyong buksan ng bata. Habang naghihintay sa ospital ay sinabi ni Takako na baka may kinalaman iyon sa naganap na bid. Doon naalala ni Kentaro ang sinabi kanina ni Masuzu kaya agad itong tumakbo sa payphone para tawagan si Mrs. Aoba. Ngunit bago pa man niya iyon makontak ay nabuksan na ni Ryuta ang package na naglalaman ng 3D na litrato. Nang magring ang telepono sa bahay ay napatakbo si Ryuta at kasabay ng pagsara ng libro ay ang malakas na pagsabog. Nagmadali si Kentaro na umuwi at agad namang sinundan ni Takako dahil sa pag-aalala rin sa bata at sa kanyang ina. Sa ospital na nila inabutan ang dalawa. Humingi ng tawad si Kentaro at sinisi ang sarili sa nangyari. Nakaligtas si Ryuta habang inoperahan naman si Mrs. Aoba dahil sa pinsala. Matapos matanggap ang balita mula sa doktor na nakaligtas naman si Mrs. Aoba ay sinabi ni Kentaro na uuwi muna siya para kumuha ng damit na pamalit ng dalawa. Hindi pa man nakakaalis sa ospital ay nakatanggap si Kentaro ng tawag mula kay Mr. Aigo kaya napaluha ito dahil sa wakas ay maayos at ligtas na rin iyon. Pagkababa sa bus ay nakita ni Kentaro ang lalaki na mula sa Hokuto na agad niyang pinaratangan na siyang nagpadala ng bomba kahit wala pa namang ebidensya. Habang hawak ni Kentaro ang kwelyo ng damit ng lalaki ay nakiusap ito na huwag sa harapan ng kanyang anak. Pagkabitaw ay sinabi ni Kentaro na ayaw nilang masaktan ang mga bata pero sa anak niya ipinadala ang bomba, kaya oras na mapatunayan ni Kentaro na kagagawan nga iyon ng lalaki ay hindi umano niya alam ang magagawa niya dito. Namuko ng bata si Kentaro na siyang nagligtas sa kanya noon sa sunog sa paaralan, bagay na ikinagulat ng lalaki kaya napaluhod na lang ito sa kanyang nalaman. Dahil doon ay umamin ang lalaki kay Kentaro. Ibinunyag nito na narinig niya mismo ang usapan ng presidenteng si Kuramoto at ng pinuno ng General Affairs na si Ishiguro, pati na rin ang pinuno ng Yakuza Tenpo Group na nakabase sa Kahoko. Walang duda ang lalaki na ang mga iyon ang nagpadala ng mga bomba. Ang katotohanan ay hindi na kinaya ng lalaki ang kalakaran ng kumpanya kaya nagbitiw na umano ito sa posisyon niya doon. Taos-puso rin itong humingi ng paumanhin sa harap ni Kentaro. Pagkatapos ng nalaman ni Kentaro ay tumawag ito kay Shina upang humingi ng pabor na tipunin ang mga dating miyembro ng Hashu League at dalhin ang mga iyon sa Kahoko. Humingi si Kentaro ng tawad kay Akimi dahil hindi niya nabantayan ang anak nila at kasunod yun ay ang paggawa niya ng resignation letter. Nagbihis siya ng kanyang dating pananamit dahil para sa kanya kung ang pagiging empleyado ay nangangahulugang kailangan niyang kumilos ng maayos sa ganoong klase ng sitwasyon ay aayaw na lang siya. Pagkatapos matanggap ang tawag ay agad na kumilos ang mga dating miyembro ng gang papunta sa Kahoko para kay Kentaro. Nagtipon sila sa isang lugar at doon pa lang ay humingi na agad si Kentaro ng paumanhin sa bawat isa dahil sa biglaan niyang pagpapatawag. Gayunpaman, nakahanda ang mga iyon para tulungan siya. Hindi nagtagal ay kumilos na sila. Nahati ang nasa 5,000 katao sa dalawa, ang kalahati ay patungo sa munisipyo, habang ang iba naman ay patungo sa gawing timog. Mabilis iyong kumalat sa balita dahil miski ang kapulisan ay walang magawa dahil sa dami ng bilang ng samahan. Nakarating sa chairman na kasalukuyang nakabantay kay Aigo ang tungkol doon. Narinig naman ni Mr. Aigo ang balita kaya tumakas ito sa silid kahit nasa kritikal pang kondisyon ang katawan. Sinugod ng gang ang harapan ng opisina ng Kahoko City, habang ang iba naman ay sa harap ng gusali ng Tenpo Group. Dahil sa dami ng mga kasamahan ni Kentaro ay hindi na malaman ng isang tauhan ang kanilang gagawin. Doon na binuksan ng pinuno ang drawer na naglalaman ng baril. Ipinag-utos ni Kentaro na pasukin nila ang gusali. Ngunit bigla silang hinarang ni Mr. Aigo at sinabing itigil nila iyon dahil kung itutuloy yun ni Kentaro ay wala na rin itong pinagkaiba sa kasamaan ng mga iyon. Dumating na roon ang mga pulis upang arestuhin si Kentaro nang biglang bumagsak si Mr. Aigo. Natauhan na si Kentaro at naisip na tama nga si Mr. Aigo kaya sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na ititigil na nila iyon. Samantala, sa labas ng kumpanya ay nagprotesta ang mga tao para maipasarya na umano ang Yamato Construction dahil sa dulot nitong kaguluhan. Pinagbabato pa ng mga ito ang bintana ng gusali sa kagustuhan na harapin sila ng presidente. Kinwestiyon naman ni Mr. Mita ang chairman kung mananatili pa rin ba ito sa pagprotekta kay Kentaro pagkatapos ng nangyari. Bagaman may matinding dahilan si Kentaro kung bakit iyon ginawa ay hindi pa rin umano iyon tama para sa nakararami ayon kay Mr. Mita. Huli ay nagtanong siya sa chairman kung handa ba ito na maghirap kasama si Kentaro.
Hindi agad nakasagot si Mr. Yamato pero ipinaliwanag nito ang kanyang panig at sa huli ay sinabing tutulungan nito si Kentaro sa mga dalahin yun at sabay nila iyong babalikatin. Sumang-ayon din si Kurokawa sa chairman kaya napagdesisyonan ni Mr. Mita na tulungan ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya para mailigtas ang kumpanya. Pagkatapos ay tumayo si Mr. Mita para makipagkita kay Yamagane. Sa kulungan, dinalaw ng chairman si Kentaro at pinangaralan ito dahil ayaw niya na gumawa pa ulit ito ng kabalbalan dahil may pakialam siya kay Kentaro. Hiningi ni Mr. Yamato ang pangako ni Kentaro na hindi na muli ito makikipag-away. Naiyak na lang si Kentaro dahil hindi pa rin siya pinabayaan ni Mr. Yamato at saka nangako. Naiyak na rin ang chairman sa tuwa at sinabing anak niya si Kentaro. Samantala, nagharap-harap sa isang pagpupulong ang apat at doon sinabi ni Mr. Mita kay Yamagane na hindi sila ang nag-set up ng mga balita sa Kahoko Construction News. Pero kung patuloy umano itong gagawa ng problema para sa Yamato, isisiwalat nila kung sino ang utak sa likod ng Hokuto Construction. Kinabahan si Yamagane dahil baka ituro siya ng mga iyon, lalo na nang sabihin ni Nakamura na isa na lang siyang ordinaryong matanda oras na maalis siya sa pwesto. Isa pa ay ipinaalala sa kanya ni Masuzo noong tinulungan siya nito noon na huwag maalis sa pwesto matapos siya noong pag-alitan ni Mr. Kuroda. Alam ni Yamagane na nagkunwari lang noon si Masuzo na umiiyak para makuha ang atensyon ng galit na si Mr. Kuroda at mabawasan ang galit niyon sa kanya. Dahil doon ay pumayag na si Yamagane at sinabing nagpa siya na ang Hokuto Construction na mag-liquidate at lahat ng sangkot sa city office ay natanggal na sa trabaho. Inakala umano ng mga iyon na kaya nilang gawin ang gusto nila dahil nasa likod nila si Yamagane. Ihahanda na ni Yamagane ang mga hakbang sa Kahoko City at sa Ministry of Construction at sisiguraduhin niyang hindi pakikialaman ng mga iyon ang Yamato Construction. Sa korte, dahil sa salang paglabag sa batas, pagbuo ng ilegal na grupo ng gang para sa layuning magdulot ng kaguluhan sa lipunan, at ang paggawa ng mga mararahas na kilos na hindi maaaring ipawalang bahala ng basta-basta, si Kentaro ay hinatulan ng 6 na buwang pagkabilanggo na may 1 buwang pagpapaliban ng pagpapatupad. Kahit papano ay natuwa ang mga kasamahan ni Kentaro at lubos itong nagpasalamat sa loob ng korte. Pagkalabas niya ay pinalakpakan siya at masaya siyang sinalubong ng anak niyang si Ryuta.